Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Libra for October 27 to November 2. At dadaanan natin ang birthday ko. So, kung bago po kayo sa channel natin, please subscribe, like, and share. Now, kung di mo alam kung ano yung sun, moon at rising sign mo, sa dulo po ng video, meron po tayong link para dito para mapanood mo. So, importante siya. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung gusto niyo po magpa-schedule ng private readings or spellworks or magbigay ng donation, you can use the details in the description below or you can use the thanks button sa baba. Okay, Libra, how are you? So, we have here is the card of the Tower. Ayan. So, ito na nga. Bakit meron kang, ang dami sa inyo merong internal struggles. So, andoon na, there are some na kino-question yung ginagawa nila. There are those na parang, alam nyo na kailangan na meron kayong gawin, pero, andoon na, ano yung term na yun? Nagpa-procrastinate kayo. Yung iba naman, andun yung punto na, ang dami mong gustong sabihin, pero hindi mo masabi kasi andoon sa sobrang, kumbaga parang nagbara-bara na siya sa yung mga sasabihin mo. And even yung mga gagawin mo, andun yung punto na you felt so overwhelmed na, parang yung hindi mo alam mong unahin mo. So, kalma muna. Let's take it one step at a time. Magulo, then, hindi mo alam mong unahin mo, organize muna tayo. So, sasabi ng cards na, andoon na, you set the priorities muna. Upuan mo, tingnan mo ano yung kailangan mo unahin, at i-prioritize mo yung by level kung ano yung dapat mauna, pangalawa, pangatlo, para andoon na meron ka ma-accomplish. Hindi mo naman kailangang i-accomplish lahat. Kung malaki yung mga task, 1 or 2 would be sufficient. Then, we have the next day to complete. Now, yung crossing mo kasi yan na nga, 9 of Wands. Ang dami mong gusto ma-accomplish. Ngayon, ito rin, ang dami sa inyo na may mga promises kayo na hindi nyo natupad. Or pinipilit nyo tuparin. Pero andun kasi, honestly, masarap mangako. Makapagbigay kasi pag nangako ka, nagbibigay ka ng hope dun sa tao. Pero masakit yun para sa tao kapag hindi nila natanggap yung hope na yun. So, the cards are saying, limit your promises. Limit your commitment. Kung meron ka ng mga commitments and promises right now, yan muna yon. Huwag mo munang dagdagan. Kumbaga, tapusin mo muna kung ano yung mga meron ka. Kumbaga sa pagkain, kung ano yung nasa plato mo, yun muna. Pag naubos mo at gutom ka pa, saka ka pa sumandok. Wag tayong takaw tingin na sinasabi. Now, yung desire card mo is si Seven of Cups. Now, this card is actually advising na or pinapakita yung desire mo dito na isa lang. Yung ganun. Parang na-overwhelm ka din sa mga nangyari. Parang bigla ka din na parang, nag-commit pala ako doon. Yung pala yung pinramis ko. Nakompromiso pala ako sa ganito. So, medyo naipit ka. Hindi mo na alam ko ano. Meron ka pang mga regular na mga responsibilities na inaayos. So, andoon na, paano ko ito aayusin? So, yun na nga, priority setting tayo. Andoon na, kung may mga gusto kang kausapin, may mga promises ka na medyo gusto mong bawiin, kasi alam mong hindi na feasible, or may mga commitment ka na medyo gusto mo either i-reschedule or i-cancel na lang, talk to them. Explain mo yung situation mo. I'm sure may iba sa kanila maintindihan naman yun. Now, yung foundation card mo is the 8 of Wands. Pinapatigil ka muna ng universe kung nasaan ka. Huwag ka muna tumanggap ng mga bagong projects. Overwhelmed ka na Andoon din na, sabihin natin, may mga rewards yun. Para yung, may narinig akong story na VA.
tumanggap siya ng 5 clients. Oo nga, laki nga ng sweldo niya. 6 digits a month. Ayun, after 3 months sa hospital. Kasi nga, hindi kinaya. Know your limits, yung sinasabi sa'yo ni Eat of Funds. Kung andun pa rin mag-set ka ng oras na dapat meron ka pa rin pahinga, time for your family and friends, hindi yung bahala na si Batman, dire-diretso na galaw na, ha? Health is wealth, remember. Now, in the past kasi we have here is the 6 of Pentacles. Now, a lot of you guys andoon na in the past, when it comes to the finances, medyo, sabihin lang natin, nahirapan or naranasan nyo kung paano maging either yung sapat or malala yung kinakapos. So, hindi ko kayo masisisi na ilalagay nyo yung sarili nyo sa sapatos ng iba, na intindihan nyo na, nahihirapan din siya, kailangan niya ng tulong. Parang ako lang din yan. Kaso nga lang yung time ko walang tumulong. So, gusto kong baguhin yung sa kanya na para may tutulong naman. So, dude, medyo wag nating masyadong i-push ang sarili natin pag hindi pwede, ha? Kasi sa future na ikaw, we have here is the Empress. So, sinapala sa inyo ng card of the Empress na it is also a good practice na maging concerned ka sa well-being. Kasi, kung ikukumpara natin, realistically lang, ikukumpara ng babae sa lalaki, mas maalaga ang mga babae sa katawan nila, sa makeup, and dyan nagalagay sila ng mga iba't iba yung nilalagay ng cream, lotion, mas maalaga sila. So, Libra, yun din yung gustong i-implement sa'yo ng universe, na literal, maging mas maalaga ka sa sarili mo. Hindi naman yung to the point of pagiging banidoso. Pero andun yung punto na yung mga basic na pangailangan mo, hindi ka papalya. Kasi iba sa inyo, medyo pumapalya na sa part na yun eh. So, kung nakaka-connect ka sa reading natin, invite kita na mag-subscribe, like, and share para magkaroon ka ng access sa mga future videos. But, for now, tuloy natin reading mo. Now, we have here is yung, physical environment mo is the 7 of Swords. Huwag ka magpa-pressure kasi, andun kasi na kahit hindi mo pinapakita sa ibang tao na affected ka or you're pressured, but internally you are. Kasi may emotions ka eh. And you are affected din sa mga feedback. Kahit hindi sa'yo sinasabi ng diretso, naririnig mo lang, or nababasa mo maybe sa social media, or na-overheard mo. Kahit i-deny natin, at some degree na nararamdaman mo na, wait lang, masakit din yun. So, ito yung point na i-divert mo yun. In term is transmute. Na from negative yung sinasabi nila, gamitin mo yun sa inspiration para patunayan mali sila. Kumbaga, gaganti ka in a way na ipapakita mo sa kanila na you're all wrong. Now, yung emotional environment mo kasi, well, this is your ruling card. We have here is Justice. And doon na pinapakita ng card na to na you will need to make sure that hindi lahat pabor lagi sa ibang tao. Medyo kakaiba, di ba? Hindi dapat lahat is pabor sa magulang mo, sa asawa mo. Hindi dapat laging pabor sa mga anak mo. Bakit? Justice is about balance. Libra, kaya nga Libra, you're the balance eh. You need to set the tone. Ikaw dapat makapag-set no na, hey, this is a give and take situation. Hindi pwede na puro bigay ka lang. Kung ang balon nga natutuyo, tao pa kaya, di ba? Now, your hopes and fears we have here is yung 2 of Cups. Well, mahirap talaga minsan maghanap ng tao na kayang maintindihan yung ibig nating sabihin. Pero, hindi naman kailangan maging ganon, sabi ng 2 of Cups. By making things direct and simple, pag meron kang kailangan o meron kang sasabihin, maintindihan ka ng tao. Doon lang kasi kailangan mong ma-break yung trust issue mo. Minsan kasi, masyado kang concerned sa mga gagamitin mong salita na hindi mo, na nako-compromise na yung message. Personally, ang ginagawa ko, minsan nag-apologize muna ako. Sabihin ko, sorry sa mga terms na gagamitin ko, pero ito yung gusto kong sabihin. They will understand kasi kailangan mabigay mo yung message or kung ano man yung nararamdaman mo, it could be released.
Because once you have released it, ito na yung future, the Ace of Pentacles. Remember yung mga plans mo before na with regards doon paano ka mag-create ng bagong mga pera para magkaroon ka ng additional funds. Pag na-release mo lahat ng mga emotional biases mo, yung mga bigat mo sa dibdib, yung mga kailangan mong resources, tao, at yung tamang timing, darating sila so that you can take care of yourself. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance. Use your free will wisely. So, kung bago ka, subscribe, like, and share. So, maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. And hope to see you sa mga next video. Mula po sa Baguio City. I'll see you soon. Bye for now.